sa napaka-inspiring Word of God natin pong narinig sa hapong ito. Now, let's go to the second part of our program. Good afternoon, everyone. Thank you for being here today to honor and celebrate the incredible life of Sister Maria Susette Reyes. Looking around this room, I can feel so much love, and I know Sister Susette be honored to see everyone us here. Today, we come together to share memories, laughter, and support as we remember someone who was truly special part of our life. Alam ko po na si Sister Susette ay nagbigay ng napakalaking impact sa bawat isa. So to begin with, I would like to call Reverend Albert Diocampo, the host pastor of the Lord of Hosts Church, to give us the welcome and opening remarks. Okay, thank you. Sige. Hindi ko na ho hahabaan dahil nung Martes, during the funeral, tayo rin ang magkakasama. Okay. Nais ko lang hong basahin yung aking pinost sa ating FB page. I will reiterate it again in dedication sa ating yumaong kapatid. She had been a faithful servant. We have been together sa ministry. Ayan, nandiyan si Brother Abel, nandiyan si Sister Joyce, yung iba kong mga kasama. We've been together in the ministry for the last 18 years. And I saw her bilang isang tapat na manggagawa, bilang isang kapwa kamanggagawa. Apart lang nung dapat February 15 siya magpapakanta. Pero nag-text siya, Red, talagang pwede, pass muna ako dahil talagang mabigat ang aking nararamdaman, hindi ko may bigay yung aking best. So, she was not perfect, yes, pero doon ko nakita sa kanya yung pagiging tapat na manggagawa. At nais ko lang hong basahin yung sinabi ng Matthew. Brother Maki, can you please pakilagay naman po yung Matthew chapter 25, verse 21. Ayan. And his master said to him, well done, good and faithful servants. Ibang version ang sabi, you are faithful with a few things, I will put you in charge with many things. Share your master's joy. At alam nating lahat, yung ating kapatid nasa kamay na ng Panginoon. Nais ko lang hong basahin ito before we will move on sa next part ng program. Gusto ko lang hong basahin yung dedication ko, natin lahat, para kay Sister Susette. Sister Susette, you have served and worshiped Jesus Christ until your last breath. It is with a deep sadness and grief that you will be going home to our Master. Your persistence of not giving up, your genuine smile, your relentless craving for the improvement of the music team, dahil siya po ang assistant sa music team. Your unselfish character, siguro magte-testify yung iba mamaya, kaya sinabi kong unselfish character, kasi magkasama po kami tatlo niya, nagbe-birthday ng April, siya laging taya. Sabi niya, Rev, ngayong April, ako ang magsushoulder ng lechon. Siya ho ang laging taya. Kaya lagi kong sinasabi yung kanyang unselfish character. At yun hong last time na lumabas ang buong music team, siya din ho ang taya. Kaya nandoon yung kanyang karakter talaga na hindi siya madamot. The pains and sacrifices of your service will be an inspiration sa ating lahat. At sana, sabi ko nga, nag-iwan si Sister Susette ng marka sa puso at isip ng bawat isa sa atin bilang kapwa natin manggagawa. And I hope that the pains and the sacrifices of your service will be an inspiration to all of us, your fellow workers in Christ. Sister Susette, you will be greatly missed,
But the memories that you left in us will be forever treasured in our hearts. We love you, and we will surely miss you, Sister Susan. That chair there. Kaya sabi ko, huwag niyo munang upuan. Yung upuan. Dahil nananariwa sa aking isipan. Tuwing Sabado, bago mag-start ang prayer meeting, kuminsan, nandiyan si Sister Linda, kuminsan magkasama sila. Nauna pa sila sa amin, nandiyan na yan, naghihintay sa harap. At lagi sinasabi niyan, Rev, kumusta? Doon ko nakikita na itong taong to very persistent sa kanyang service sa Lord. And I know and you know, she has a big heart. Kaya ngayong araw na to, sabi ko, luluha man tayo, iiyak man tayo, pero ito'y iyak ng kagalakan, iyak na mamimiss talaga natin siya. Lo so, il tempo di distacco sarebbe un po più lungo del previsto. Dahil nag-iwan talaga siya ng napakalaking marka. Nag-iwan siya ng indelible mark sa memory ng bawat isa sa atin. Yan, yung ibang mga kapatiran, kilala nyo siya. Pag tag-init, yun, sabay-sabay kayo naghahalo-halo, kuminsan siya taya. Ganun siya. Tsaka ganun siya ka-jolly. Kumbaga, walang dull moments pag sisitang kasama. Kaya, ngayong hapon, sabi ko, sapat na kilalanin natin, sabi ko nga, kilalanin natin yung masayang alaala niya na iniwan niya sa atin. And I would like to be open with this. Nung dinalaw ko siya sa hospital Tuesday, 17 morning, February 17, 11 o'clock. Nag-text si Mir, Rev, Mama, sta peggiorando. Kaya tumakbo ko sa San Rafael. Lord, tugad abutan ko siya na nasa CCU-ICU. Nung nakita ko naka-life support na po siya, then I had the opportunity to pray for her. And binulungan ko pa, sabi ko, magbe-birthday ka pa, magbe-birthday pa tayo sa April. Mag-anniversary pa tayo. Kasi kasama namin nung siya nagbubuo ng kanta lagi. But God had other plans for her. And God knows. Kaya lagi mong sinasabi na ang buhay ng tao, wala sa kamay natin. Nasa Lord. Masakit man na hindi na natin siya makasama, pero yung memory niya at alaala, mananatili. Kaya gusto kong alalahanin siya, alalahanin natin siyang lahat, kaya magbibigay tayo ng tribute. We will remember her in the best moments of her life. Kaya ngayong hapon, ikinagagalak ko ng bawat isa sa atin will join sa gagawin nating program. Thank you very much and God bless us all. Thank you so much, Reverend Albert Biocampo. Truly, hindi po natin malilimutan si Sister Suzette. At para sa akin, mahirap po na mag-MC. Pero para po sa kanya, I will do my best. Dahil mahal po natin si Sister Suzette. Hindi po madali mag-MC because siya lang po yung aking, well, I will say later, dahil ako ang mabibigay ng life story ni Sister Suzette. So, hindi po madali. I've been praying to God, God will make me stronger na I can stand here para magawa ko ang tribute ng ating kapatid. So this time, wala po si Sister Suzette, ayaw niya, umiyak tayo. Ayaw niya. Okay, so this time, pakinggan po natin ang mga favorite po na mga verses ni Sister Suzette. So tawagin po natin si Sister Joyce Manalo. She'll be the one to give us yung mga favorite po ni Sister Suzette na mga verses. Good afternoon po sa ating lahat. Kahit po ako hindi po ako nakikitover. Pero
Gusto ko lang po sabihin sa inyo na Sister Suzette po is our mentor sa worship team na siya po yung very frank and straight sa gusto niya sabihin. Pero siya din po yung aming very supportive na kasama namin kasi individually po kami lahat po namin na experience na talagang iaano kanya, i-text kanya, how yung pagpapakanta, hawak niya. Ganun po siya ka-very supportive na lagi niya sinasabi sa amin na ayaw mo yan, very good. Lagi niya kami ina-uplift, kaya I know lahat halos ng naranasan niya. That's why every time na tatayo kami, ngayon nga lately, sabi ko wala na lagi sasabi, oh grabe nag-aasi. So very po sa amin, ang po talaga namin si Sister Suzette. At isa rin po dahil nga po medyo matagal po namin siya nakasama, malimit ko pong naririnig sa kanya yung mga favorite verses niya. At I'm sure, ito po ay sa amin po bilang worship team, I'm sure lalo na po sa pamilya niya. Favorite niya po yung Philippians 4:13, sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po lagi yung sinasabi niya, kahit high school pa lang daw po siya. Nakasulat na daw po yun sa kanyang kwaderno. Ibig sabihin, nagagawa niyang lahat yung mga bagay na yun kasi nandun yung lakas ng Diyos. Lagi na sinasabi, hindi naman dahil sa lakas natin, hindi kaya tayo nakakatayo, hindi dahil sa lakas ng Lord na sumasa atin. So yun yung isa sa favorite niya na nagbibigay encouragement din po sa amin. Pangalawa, na verse po na paborito niya ay Zechariah 4:6. Sabi niya doon, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Yun, isa pa rin po yun sa inaano niya na every time na kayo tatayo, huwag niyong isipin na sa sarili niyo dahil kung sa strength niyo lang, kulang na kulang yung ating strength. Amen? Kaya sabi niya, lagi natin panghawakan itong salita ng Lord na yung Spirit ng Lord ang mag-i-empower sa atin, na magbibigay sa atin ng lakas na mapagtagumpayan natin yun because He is only the strongest and the powerful God. Amen? At yung isa pa po na verse na isinishare niya sa amin ay yung po, seek ye first, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Narinig naman po ninyo na sabi nga po ni Red, bukod po kay Brother Eman, siya po yung portinayo namin dito na kahit po malayo, talaga sinisikap niya laging makarating ng maaga. Ganun po siya ka-determined, ganun po siya ka-sigurado sa kanyang paglilingkod na alam niya na ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Diyos na hari ng mga hari at talagang pinanghahawakan niya yun. Seryoso po siya sa paglilingkod. At yun po yung itinuturo niya sa amin na kapag ikaw ay tatayo, i-isolate mo yung sarili mo. Kasi gagamitin ka, hindi yan para sa hindi yan para sa tao, kundi yun ay para ikaw magbigay kapurihan sa Diyos. At yun po ay mga ilang verses, marami pa po siyang mga i-share na mga verses sa amin na nagbibigay kalakasan. At alam ko po marami rin po sa inyo na nakaranas na ma-advise niya na kausapin niya, i-counsel niya. Ganun po si Sister na sobrang namimiss po namin at alam po namin na nasa hands na po siya ng God at she is a faithful servant na natapos niya na naandun yung pananampalataya niya sa Diyos. At yun lang po, to God be the glory po sa kanyang buhay. Nakakamiss si Sister Suzette because siya po yung aking ka-chatmate everyday. Kaya since February 17, yung kinuha na siya ni Lord, it's been 2 weeks na wala po akong ka-chatmate. At medyo umiba po yung daily lifestyle ko po. Na everyday, kahit nasa trabaho ako, she's always texting me or nagchat-chat kami or tumatawag dahil kung meron siyang mga ups and down, unang-una she's sharing it to me. And also, every time na tumatayo po siya dito, she's always texting me, Neng, kasi Neng po yung tawag niya sa akin because she's very close in my heart.
Name, ipag-pray mo ako. So that's always, yan talaga ang aming, we are partner. She is my silent fan, and I am also her silent fan. So, the next number po, tawagin po natin ang music team as they will render a song for Sister Suzette and of course for our Lord. Sa taas na kayo.
so much, Lord of Hosts Church Music Team. Palakpakan po natin si Lord sa kanilang mga buhay. Yun po ang favorite song po ni Sister Suzette. Okay, so this time, are you excited na malaman po natin ang kanyang fulfillment, ang kanyang a little bit of her history? As long as yun lang po ang nalalaman ko, kasi hindi po ako nag-research. Yung alam ko lang po about her life. I would like to acknowledge, of course, wala si Mark, pero nandito si Mir, nandito si Michael, nandito si Matthew, yung partner ni Mir, at yung friend ni Sister Suzette. Welcome po, at kahit na yung iba po natin mga visitors na from other churches, na mga naging friend po ni Sister Suzette, welcome and good afternoon. This afternoon, I would like to share the life story of Sister Suzette na yung alam ko lang. Okay? So, before ko po sasabihin yung kanyang spiritual achievement, uunahin po na natin sa kanyang history po ni Sister Suzette and even bakit po kami nagkakilala. Okay. So, yung pinsan ko po, yung first cousin ko po, si Manang Ne, siya po yung best friend ng mami po ni Sister Suzette, si Tita Au. They are best friends. Si Tita Perla at saka si Tita Au, they are best friend. And yung ipinanganak po si Sister Suzette, that was April 8, 1966, si Manang Nene po ang naging ninang. So, during the wedding of Manang Ne and Manong Ed, si Sister Suzette po at ako, and that was May 3, 1972, we were both 6 years old na naging magkaibigan po kami ni Sister Suzette. So kami po ang naging flower girl ng wedding na yon. And after that, si Manang Ne din po ang sumama kay Sister Suzette because Sister Suzette that time was only 18 years old when she come here in Italy. So yung pinsan ko po, nakita din po ni Reb ang sumama po. Kaya yung Kadyaw, Magsiko, and Yap family, parang naging very close kami. So, si Sister Suzette, hindi na po masyadong malayo po sa aming family. That's why close kami. Although Sister Suzette is not a perfect. Maldita din yun, maldita din ako. Pareha kami, kaya siguro nagka-vibes kami. But through the power and the process of being a Christian, binago po kami dahan-dahan. Maldita po si Sister Veromir, maldita siya, maldita din ako. Ano maldita sa Tagalog? Maldita din? Maldita. Mataray. Ganon. But thank God, na dahan-dahan po kami pinrases na hindi na po kami masyadong mataray. Kunti na lang ang kataray. Joke. No, ganon po. Sister Suzette is very frank, honest. Masaktan ka, masagasaan ka as long as true, sasabihin niya. But she has a good heart. Big heart. Good listener. Isang text mo lang sa kanya, ang dami na niyang reply. Okay? So, kaya kami nandito lahat. Even si Reb, ang family ni Reb, kaya kami nandito, it's because of their family. You see how God give us. Yung Tita Au, yung mami po niya, ang dahilan po bakit nandito po kami lahat sa Italy. So, to God be the glory sa pamilya po nila ni Sister Suzette. Okay, now pupunta po tayo, bakit po siya napunta dito sa Lord of Hosts Church? Actually, she told me before that she was being a Christian before na nandito po siya, sumama po sa Lord of Hosts family. It so happened na hindi siya active sa dati niyang church. Pumunta sila sa park, may party doon. After the party, hinatid siya ng kapatid ko, si Pastor Elaine. Hinatid siya sa bahay nila. So, while nakasakay sa kotse ng ate ko, ang tugtog niya sa kotse is Christian song. So, na-curious siya. Sister Elaine, saan ka ba? Bakit Christian? Ay, nag-church ako dito sa ganyan Christian ako. Invite kita. Kasi Christian na siya dati eh. Sige, punta ako. So, to make the story short, pumunta siya doon sa church. And you know what? Na-shock siya nung nakita niya ang pastor, si Reverend Albert Yocampo. Hindi po siya nag-expect dahil hindi din po sinabi ni Pastor Elaine na ang pastor nila is si Reverend Albert Yocampo. Alam niyo bakit na-shock si Sister Suzette?
hindi niya ma-imagine na si Reverend Albert Jocampo ay maging pastor. Dahil kilala niya si Reverend Albert Jocampo na hindi pa pastorin dati. Parang iniisip siguro ni Sister Suzette, ha? Imposible? Pastor ka? Sigurado kang pastor ka dito? Dahil kilala niya si Red na, syempre umiinom, babaero dati, and everything. Sorry Reb ha? Oh. So yun ang testimony ni Reb. Pero na-amaze si Sister Suzette sa ginawa ni Lord sa buhay ni Reb. Na until now, as what Rev has mentioned, 18 years po sila nagkasama in serving the Lord. So while I was thinking, ginagawa ko po ito, it's almost 1/3 of the life of Sister Suzette is serving God faithfully. Kaya Mir, Michael, Mateo, huwag po kayong maging lonely. Alam mo, kung lonely kayo, lonely din kami. But the Lord of Hosts Church, kami lahat dito, we love your mom. And this is her second family. At ang palagi niyang sinasabi sa akin, Neng, ito ka na lahat, wag lang ang aking mga anak. Because you are her treasure. Mahal na mahal kayo ng mami ninyo. And she is very proud sa inyong lahat. Every time na may mga achievement kayo, accomplishment kayo, pinipm niya kaagad sa akin. Neng, si Mayor, si Gito, si ganyan, si Mark. So, rest assured, your mom is loved here. She found a family na nagmamahal sa kanya at pinrepare siya ni Lord dito sa spiritual family natin. She have fought a good fight in faith na even in her last breath, she served the Lord. And what is more painful pa po sa akin, dahil sinabi ko na nga sa inyo kanina na we were texting every day. Before po siya nadala sa Pronto Soccorso, ako po yung chat niya. So, it's so painful for me dahil actually hindi man ako nagalit kasi matigas din ang ulo ni Sister Suzette minsan. Sabi niya sa akin, Neng, please pray for me dahil masakit ang likod ko. Sinabi ko sa kanya, okay, Seth, I will pray for you. Pero alam ko matigas ang ulo mo, pumunta ka sa doktor, magpa-x-ray ka, magpa-check up ka. I advise her for medical treatment dahil hindi po sapat ang prayer lang. So ako nag-pray ako, but she needs to go to the doctor. At masaya ako na nalaman ko na pumunta siya sa doctor with the help, of course, of Brother Abel na tinulungan siya. And thank you so much, Brother Abel, for your support and love din po sa kapatid natin. Saturday, tawag ako ng tawag. Kumustahin ko po siya. Hindi na po siya sumagot. And I was able to lead the prayer meeting, to lead the prayer here. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin. It's so heavy in my heart. And that time pala, she was already in the hospital. So, doon ko nalaman na even if we have friends, loved ones, or mga mahal natin sa buhay, na nasa crisis ang buhay nila, nafe-feel din po pala natin. Nafe-feel natin. And hindi ko lang alam na gano'n na po kagrabe pala ang kanyang sitwasyon. Okay. Bago tayo umiyak, tawa muna tayo dahil si Sister Suzette ayaw niya pala pag umiiyak kami. Kasi si Suzette, nakita ko siyang umiyak ng sobra when Tita Au died. Yung mami niya namatay, grabe ang iyakan namin noon when Tita Au died. Pero I salute Sister Suzette because she is very brave. Na kaya niya lahat ng mga problemang hinaharap niya. Minsan, siya lang mag-isa, of course with the help of God, at saka si Rep, at saka si Pastora, they are also very close. Si Sister Suzette kasi, sa akin wala po siyang limitation. Lahat ng mga problema niya, hindi niya pwedeng sabihin kina Rep, sabihin sa inyo, Mir, alam ko po lahat. I know her ups and her downs. Lahat ng mga heartaches niya, I know it, but ngayon binigyan na siya ng eternal rest ni Lord, and alam ko she's happy right now. Okay, yun po, she's very faithful in her calling as a worship leader.
She was a co-chairman of the music team. Sinabi na po ni Sister Joyce, very encouraging po ang mga ginagawa po niya sa kanila. And yes, Sister Suzette is very strict. Pag sinabi niya na ganito ganyan, very strict siya. Yung seryoso siya once na she take advice, lalo-lalo na sa kanila sa music team. Naririnig ko lang din po yun. And she's very anointed. Lately po, nakikita ko po si Sister Suzette, when she lead as a worship leader, she is very anointed. At lahat po kami na andyan po nasa baba, we were all blessed every time she did the song. Okay, and she's a very faithful woman of God. Dahil nga sa aming mga history before na medyo kusi-kusi ang aming pag-serve, as we are living faithfully in the Lord, God will really give us the deepest desire of our heart. So naging faithful po si Sister Suzette until her last breath. Okay? Ngayon, as a woman, yun po ang kanyang achievement spiritually as a woman. Alam niyo ba na si Sister Suzette is a very classy woman? Sosyal po yan. Sosyal po yan. Alam mo bakit? Alam ko ang hilig ni Sister Suzette at pareho po kami ng hilig. She loves bags. And lately, dahil may mga edad-edad na kami, you know, we are both turning 60 years old this year. Si Sister Suzette po will be turning this coming April 8, 60 years old. Ako sa July. So magka-age talaga kami. At pareho kami ng mga hilig. Lately, ang nahiligan namin ni Sister Suzette is diamond. Sabi nga namin, kahit wala kaming diamond, basta makita lang namin sa mga photos, okay na kami. No, so, when we are getting older, yun na po ang mga gusto natin. And she's very private. Hindi po siya nagsishare basta-basta kanino lang. Pag hindi ka niya trusted, he will never tell. So, sinabi ko nga, when she died, nag-pneumonia po, thank you so much, Sister Suzette, dahil alam ko po lahat ng mga ups and downs, mga heartbreaks niya. And I appreciate na she trusted me. She really trusted me. Lahat ng problema niya, alam ko po. Personal, everything, alam ko po yun. And matapang po siya. She's very, very matapang. Very brave. Yung mga ilang months, pag meron akong mga naging katunggalit, yung mga sabi niya agad sa akin, sulungon na to. Alam niyo ba yung sulungon na to? Suguri natin. Kasi Bisaya kami mag-usap. Sulungon na nato, ha? Mag-away-away sa ato itong sulungon. Joke lang yun niya. Ganun po siya katapang. Very, very very serious, matapang, and napakadali po niyang tumawa. A little bit of joke, na mapansin niyo, pag mag-joke lang, tumatawa kaagad din siya. And of course, do you agree with me here, Michael and Matthew, that your mom is one of the best mom? Yes, I know it. She's the best mom. Very proud of her children. Very proud of you. Very proud of you. Very loving, supportive to her children. And of course, she's also a loving ate sa kanyang mga kapatid, no? Sa kanyang mga kapatid, she's also a loving ate. And one thing na hindi ko, before ko natin tapusin ito, alam mo bakit ako umiiyak? Dahil si Sister Suzette, every time na meron tong eating fellowship dito sa church, hindi po yan siya kumakain pag hindi po ako kasama. She will never eat. She will wait for me. Magpila kami dyan, inihintay niya talaga ako because she wants to eat and to share the food with me. Ngayon, yung in-assign ako ni Reb, na ako na yung na-assign sa food, so hindi na ako kaagad nakakakain. Remember niyo, ako na kasi ang nag-aasikaso. So, gutom na yun. Kasi kami ni Suzette, mahilig kami sa food. Nakikita naman sa aming katawan. We love food. Pag kaming dalawa yung lumalabas, kain talaga ang aming trip. Kumakain kami. So, lately, yung sinabi ni Reb natin, you will be assigned sa food, naasikasuhin yung mga bisita, yung mga guests. So, gutom na siya, mauna na siya. Pero you know what?
The most painful thing na ma-remember ko kay Sister Suzette is, she see to it na meron po akong food. Busy ako sa mga ibang tao, kumukuha po siya ng food for me. Para after ko masikaso ang mga guests, meron akong cake, meron akong food. So, that is mga maliliit po na mga bagay. But ngayon na nawala si Sister Suzette, I feel na-miss ko yun. Even yung pag-greet niya sa atin when we come inside the church. Dahil siya po nauna dito palagi. Nakaka-miss po. Even yung upuan niya dyan na after ako magbigay ng tithes and offering, she always ginakusin niya ko. Ano yun? Kinukurot niya ako. Kinukurot niya ako dyan. So, marami pong mga bagay at maraming mga experience memories na nakakamiss po kay Sister Suzette. But one thing na masasabi lang po natin, Sister Suzette is already in the hands of God. Una-unahan lang po yan. So the question is, siguro kung nandito si Sister Suzette, the question is, lahat po tayo should be willing to serve the Lord until our last breath. Tulad po ni Sister Suzette. Dahil alam po natin, nasa hands na po siya ni Lord. How about all of us? So kailangan po, yung nangyari po kay Sister Suzette, it gives a very big impact po sa ating lahat, even to her family, to her children, na kailangan po nating i-prepare not only po ang ating history habang tayo nabubuhay, but the most important thing that we have to prepare is our eternal rest, our eternal life. Dahil yun po ang wala na pong hanggan, ang ating buhay spiritual. So si Sister Suzette had chose a right path sa kanyang buhay, na ginawa niya po ang dapat niyang gawin for the glory of God. So ngayon, sad man tayo, but alam ko, Sister Suzette is very happy sa kamay ni Lord na ngayon. So, pwede natin palakpakan si Suzette ngayon. Yung panahon po namin na binigay natin ngayon, hindi po nasayang. Because this is once in a lifetime. Wala na pong susunod na tribute kay Sister Suzette. Ito lang po ang pwede natin ibuhos ang ating pagmamahal sa kanyang memories. Okay? So, ang next po natin na gagawin po is titingnan po natin ang kanyang presentation, yung kanyang. Okay, so I invite everybody to please watch the video presentation of Sister Suzette, and umupo po tayo, mag-behave po tayo, wag po tayo maingay. Let's concentrate pag makita po natin ang mga video at photo po ni Sister Suzette.
Secretary Manager. Nakita po natin ang picture ni Sister Suzette na very happy. Pero isa lang po ang sasabihin ko. Ano pong napansin niyo sa mga pictures nating lahat? Masaya. Masaya at payat po tayo lahat that time. Slim po tayo lahat, but the beauty remains. Amen? Dahil mga anak po tayo ni Lord, yung glory ni Lord nasa ating pong mga face. Kaya, we will always remember Sister Suzette Mateo, remember na, Matthew. Let's remember Mom, na happy po si Mom. Dahil si Mommy po sad pag sad kayo. Sinabi nga ni Mommy, itoka nyo na lahat, huwag lang yung mga anak ko. Ganun po niya kayo ka-love. So kahit na wala na si Mommy, Matt, Mir, Michael, si Reb nandito, si Pastora nandito. Of course, sinabi ko na kay Mir, I'm here. I'm here. If you want a shoulder to cry on, nandito po kami. We can, yes, we're family. So you can talk to me. Matt, you can talk to me. If you want to talk to me, I can embrace you. We can advise, we can comfort you anytime na kailangan nyo kami, we're always here. No? Kasi lahat ng mahal ng mami mo, mahal din po namin. Okay? So, huwag po kayong mag-alala, sino pong gutom na. Don't worry, meron po tayong masarap na dinner. Dahil ang birthday ni Sister Suzette sa April 8, i-celebrate po natin ngayon. Sabi ni Sister Suzette, maglilitsyon siya sa April 8, maglilitsyon din tayo ngayon. Amen? So, wag po kayong mag-alala. Ngayon, meron po mga congressman at mga congresswoman na magsasalita. Okay, pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko how we felt. Masyadong mabigat sa puso. I-acknowledge ko rin pala yung anak ko ng aking pinsan na si Mrs. Perla Morales. Nandito po yung kanyang anak. I talked to her yesterday na isa po siya dahil close din po sila masyado ni Sister Suzette. Actually, they are neighbors sa Secrate. I would like to call pinakamaganda kong pamangkin. Walang iba. Tiniding. Si Mrs. Maria Rodora Morales Iniego. So please come and give a little message for Sister Suzette. Alam ko masaya pati si Mami at yung mga sila ni Sophia sa Jensan, yung nanonood sa Jensan, alam ko nag-video kasi kayo kasi nag-request si Sophia na i-video. So masaya siya na makita si Maymay. Sabi ko sa'yo, ayokong magsalita dahil no, congresswoman Magandang hapon po sa inyong lahat. Bale, si Ate Suzette, actually, sa kanilang un po italiano po. Su tutti quattro fratelli, Ate Suzette non è la mia preferita, perché io sono più attaccata alla sorella Ate Hani, perché abbiamo la stessa nome. Allora, i nostri mamme sono tutte e due amici, per quello che ci hanno dato il nome. La sorella più piccola si chiama Rodora e allora anche io mi chiamo Rodora. Per quello, dahil magkaibigan sila dalawa, allora dalawang anak, pinangalan Rodora. Lo so che voi lo sapete che io sono la sorella anche di Pastor Albert, però vi lascio pensare quella lì. Bahala na kayong malito. Okay. I have known Ate Suzette, I am still parang, avevo 12-13 anni, quando mia mamma mi ha detto, guarda che dobbiamo andare a Jensen. Ho detto, a fare cosa? Dobbiamo andare ad un debut, birthday. Sabi ko, vabbè, chi? Allora siamo andati. E lì ho conosciuto Ate Suzette, però c'era la sorella che mi sono messa subito d'accordo. Però Ate Suzette, guarda che ammettiamo che lei è una di quelle lì che tu appena vedi
lei ce l'ha quella, una di quelle lì che aveva la faccia proprio bella. Proprio pag makita mo siya, sasabihin mo, questa ragazza è bellissima. Quando lei aveva 18 anni, io ho detto, ho detto a lei, guarda che tu sei proprio bella e anche sexy. Perché come bellezza, ragazzi, non per cattiveria, Mir, Matthew e Michael, non per cattiveria, però nessuno di voi ha preso la bellezza della vostra madre. Mi dispiace. Non per cattiveria, perché sicuro, cioè, lei è una, sa kanilang tatlong magkakapatid, she's the most beautiful. No, di ba? Compared kay Ate Gay, kay Ate Honey, at saka kay Ate Sel, siya ang pinakamaganda. Sorry sa mga kapatid. Yeah, kaya lang kasi, that time, si Ate Suzette kasi yung pinakamaldita. Si Ate Suzette ang pinakamaldita, pero ang sabi niya sa akin, sabi niya, May, maldita ako, sabi niya. Akala ko ako ng pinakamaldita, mas maldita ka pa pala sa akin, sabi niya. Sabi ko, hindi, appear lang tayo dyan. Sabi ko, lamang ka lang sa akin sa kagandahan at saka sa kaseksihan. And then she left with my mom papunta dito sa Italy. Hindi kami nagkita. And then when I came, 1997, nagkita kami ulit. Pero that time, ano na siya, mataba. Tapos ako, I was only 57 kilos that time. Sabi ko sa kanya, Ate Suzette, sabi ko, mas sexy na ako sa'yo ngayon, sabi ko. And then she was like, really very, very happy to see me. And then, ang isa lang masasabi ko kay Ate Suzette, I never thought when I knew her na ganun siya ka-faithful kay Lord. Hinangaan ko sa kanya yung service niya kay Lord, talaga. I know that her passing is so sudden, and it shocked all of us. But I know that she invested a lot in the Lord. Amen. She may be gone in the world, but I know with the family and the friends, she's a starlight gate in heaven. And ang masasabi ko lang din, kung nasaan man tayo ngayon, sa mga nangyayari, ang gulo ng mundo, she surely is in a better place than where we are now. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Ganda ng 2 minutes lang. Naku, grabe ang bargaining namin yan kagabi. Mga ilang oras ko siyang binargain, pero to God be the glory na nananaig pa rin ang love natin kay Sister Suzette. Thank you so much, Mai. Okay, so let's hear also mga 2 minutes lang tayo kasi meron pang last yung anak ni Sister Suzette. Okay, tawagin po natin si Brother Maki to give a message. Siya po yung ng men's. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay parte din ng music ministry. Kasama po ako ni Sister Suzette na naglilingkod sa Lord at nakita ko po yung katapatan ni Sister Suzette sa kanyang paglilingkod. Nakita ko kung paano siyang pumarap at maglingkod sa Diyos na buhay. At doon ko rin nakita na, yun nga, na lagi siyang maaga pa siyang pumupunta dito. Siya yung nauuna. Sabi ko nga, nakakamiss kasi wala na yung nagwe-welcome na Sister Suzette. Pagka nandyan, darating kami. Siya yung nauna lagi, kahit Sabado or Linggo. At ang buhay niya ay naging encouragement para sa ating lahat. Naging inspirasyon para sa ating lahat na maging tayo din, ipagpatuloy natin yung pananampalatayang iniregalo ng Diyos sa ating mga buhay. Patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na buhay. At ang nakita ko rin sa kanya yung lagi siyang nakangiti. Parang hindi ko siya nakitang sumimangot. Siguro dahil singkit ang mata.
Sabi ko nga, pag tumingin siya, alam mo na kung anong gusto niyang mangyari. Sabi niya, parang sinasabi na makuha ka sa tingin. Alam mga kapatid. Kaya maraming salamat sa buhay ni Sister Suzette dahil naging pagpapala siya sa ating lahat. At mamimiss natin siya, pero alam natin na makikita natin muli siya kasama ng Panginoon. Yun lang po at God bless ating lahat. Amen. Thank you so much, Brother Max. Totoo talaga yun, no, na sooner or later makikita natin si Sister Suzette kung maging faithful at tapat din po tayo till our last breath. Next, tawagin po natin si Sister Venus, nakasamahan po niya sa music team to give a little message. Mga 2 minutes. Ako sila Venus niyo. Ako si Seth. Maging bahagi sa buhay namin. Sa pamilya ko. Sa dalawang anak ko. Na parang anak niya yung dalawang anak ko. Nasumbungan ni Patrick. Na tuwing tatayo ako, magsusumbong si Patrick, Mama Chitata, Mama Chitata. Tatawag na si Mama niyo sa akin, sis. God is in control. Your mom is a strong woman. Your mom is a servant. Bago siya mamatay, Sunday na wala siya dito, Monday. Tumawag ako sa kanya, Ate, kumusta ka? Okay lang, masakit ang likod ko. Sister, magpatuloy lang ha. Lagi na sinasabi, magpatuloy lang. Benuebes po, tinawagan ko na naman siya. Pagkatapos po ko sa trabaho, ay naglag lang kami. Ate, kumusta ka? Sis, nagagaling ko lang sa Pronto Socorso. Sabi niya sa akin, Ate, magpagaling ka. Sabi ko, at kakantahin mo yung sinend mo kay Patrick na kakantahin mo sa February 15. Sabi ko gano'n. Alam niyo po, sabi niya sa akin, sis, para sa iyo na yan. Kantahin mo para sa akin. Alam niyo po yung joyful natin kanina. This is how we overcome. Our morning turn to dancing. Yung pala ang Tagalog niya. Morning ang ating pagluluksa. Turning into praise and worship to our Lord. Our sorrow and joy. Yan ang gusto, word turn into joy. Yan ang gusto ko. Yun pala ang bilin ni Ate Suzette. Kaya sis, kantahin mo yan para sa akin. Ate Suzette, yung bilin mo, kahit na hindi maganda, kasi hindi katulad mo na ang ganda ng boses mo.
ginawa namin music team. Ate, nandyan ka na. Beldan, ate, nandyan ka na. Sa bahay ng ating Panginoon na kumakanta sa Kanya. Mayor, Matthew, and Michael, nandito lang kami. Nandito lang ang ating Venus ninyo. To God be the glory po. Thank you, Sister Venus. Very emotional si Sister Venus kasi lately, naging very close po siya pati ng mga bata kay Sister Susan. Well, next po, tawagin po natin si Brother Leo to give a message to Sister Susan. Praise God, Hallelujah. Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio al nostro Signore. God is good and all the time. Questo era, diciamo, diceva sempre la nostra Tita Suset prima di fare worship service. Palagi niya sinasabi sa atin, God is good all the time and all the time God is good. Kaya yung voglio ricordare la Tita per tutti i momenti belli che abbiamo passato tutti insieme nella chiesa con lei. E ancora è triste pensare che io quando entro il sabato per fare practice, nasasaluta ko lahat, pero may kulang sa gruppo. Kaya è triste pensare che manca un gruppo nel gruppo di lode. E a volte riesco ancora a sentire la sua voce che dice ciao lei, se non riesco a cantare ikaw na pumasok ka, sabi ganun. È difficile pensare che adesso non c'è più, però posso dire che lei è stata una persona di grande aiuto nella chiesa. Posso dire che abbiamo passato tanti, non giorni, non settimane, ma anni insieme nel gruppo di lode. È stato sempre, siya nagre-reminder palagi sa amin, sa music team. Kinokorek din tayo kung minsan che c'è qualcosa non va. Lei così sappiamo com'è il suo ugali, alam natin. Però vi vogliamo tanto bene. Sappiate, Miriam, Michael e Matthew, noi vogliamo un bene del mondo a vostra mamma, perché abbiamo passato così tanto tempo insieme in chiesa. Sappiamo che la sua fede è rimasta fino al suo ultimo respiro a lodare Dio, è stata sempre presente. La domenica è stata che apre la chiesa per tutti, perché noi possiamo entrare tutti insieme. Abbiamo avuto questa ultima occasione col music team na eating fellowship doon po sa bahay namin ni Labi nung birthday po ni Seth. Yan po ang huli namin na nakasama namin pong music si Tita Suset. Volevo solo dirvi questo suo versetto che penso il suo preferito, yung Matteo 6,33, che cercate sempre il Signore, il suo regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quindi questa è la promessa che ha fatto Dio, ma penso che è la promessa che vuole fare anche la Tita a tutti noi, che continuiamo a credere a Dio e a applicare tutte le sue promesse nella nostra vita. Ti vogliamo tanto bene, Tita, ci mancherai, ma sarai sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo per sempre. Gloria a Dio. Thank you so much, Brother Leo. Yes, alam ko po kasi si Brother Leo, si Sister Suset, si Brother Abel. Ito naman mga bago, pero sila talaga yung kumbaga foundation ng music team, pioneering ng music team po, nakasama po nila si Sister Suset. Okay, bago po natin tawagin ang ating closing remark,
course, tawagin po natin ang unika iha ni Sister Suzette, si Mir, na magbigay din ng message para sa ating lahat. Per me è molto più difficile parlare in questo momento che quando c'è stato il funerale di mamma. Mamma era la cosa più bella del mondo. Era così bella e simpatica. Mi faceva ridere quando per spiegare una cosa gesticolava, faceva così, oppure faceva così. Dicevo, mamma, ma cosa stai dicendo? Eh no, quello che fa così, la macchina. Sì, la macchina. E lei si spiegava così. Noi figli la prendevamo in giro per questo. E lei rideva insieme a noi. Era sorprendente quanto fosse forte, riusciva a gestire tutto e tutti. A volte si vedeva che era stanca o stressata, ma il sorriso non le mancava mai. Mi mancherà tantissimo quel sorriso, lo terrò sempre nel mio cuore. A volte mi sento in colpa perché dico, cavolo, avrei potuto chiamarla di più, avrei potuto andarla a trovare di più. Ma sono certa che lei sapeva quanto la amassi e lei sapeva quanto i suoi figli la amassero. E sono certa che sa anche quanto tutti voi la amate e continuerete ad amarla. Come dicevo prima, questo stare qui sopra adesso è molto, molto difficile per me. Perché voi siete la sua famiglia e ogni tanto le dicevo, mamma, ma domenica andiamo al centro commerciale, facciamo qualcosa insieme. No, io devo far cantare domenica. Mamma, ma per questa volta non puoi saltare, magari così stiamo insieme. No, ma stai scherzando, loro come fanno poi senza niente? È vero. È vero. Non c'era niente da fare, non si poteva vivere. Però era pazzesca, io vi ringrazio tutti quanti, ognuno di voi per essere stati sempre con lei, averla supportata e per essere stati dei meravigliosi amici per lei. Grazie. Okay, bago ko po tawagin ang ating closing remark, may magbigay din po ng message si Senyora Renata, ang friend din ni Sister Suzette. Proverò a non piangere alla mia sorella dell'anima. Siamo incontrate in un momento fertile delle nostre vite, quando entrambe avevamo bisogno di qualcuno che sapesse capire senza giudicare. Non è stato un caso, eravamo destinate a trovarci. Avevamo quasi la stessa età, camminavamo nello stesso tempo della vita, eppure eravamo così diverse. Caratteri opposti, modi diversi di affrontare le cose.
E forse era proprio questo il nostro equilibrio. Dove finivo io, iniziava lei. Non servivano troppe parole, ci capivamo al volo, con uno sguardo, con un silenzio. Ci univa qualcosa di profondo, l'amore immenso per le nostre famiglie. Per noi la famiglia era tutto, era radice, forza, rifugio. E ci univa anche quel modo un po' nostro di dare sempre agli altri, di aiutare, di esserci, anche quando significava dimenticare noi stessi. Tu amavi i tuoi figli con una luce negli occhi, scusate, occhi non si può descrivere. Quando hai voluto presentarmeli, mi hai fatto un dono immenso. Mi hai fatto entrare nella parte più sacra della tua vita. È stato un onore che custodirò per sempre nel cuore. Il dolore della tua assenza è grande. A volte sembra non trovare spazio dentro il petto, ma insieme al dolore c'è la gratitudine di averti avuto accanto, di aver condiviso un pezzo di strada così vera e intensa. Avevamo caratteri diversi ma lo stesso cuore. E oggi so che una parte di te vive in me nella forza con cui affronto le difficoltà, nell'amore che metto nelle piccole cose, nel modo in cui scelgo di esserci per chi ha bisogno. Ti prometto che continuerà a onorare ciò che eravamo. Ti prometto che parlerò di te con rispetto e amore. Ti prometto che la tua luce non si spegnerà finché io sarò qui, perché tu non eri solo un'amica, eri e sarai per sempre la mia sorella del cuore. Grazie mille, Signora Renata. In this time, I would like to call Pastora Rose Jocampo, of course, the wife of our Reverend Albert Jocampo, to please come to give the closing remark. Praise. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay nakikita ko po lahat tayo ay umiiyak. Bakit nga ba tayo umiiyak? At tayong lahat narito, mga kaibigan, kakilala po ni Sister Josette, nandito tayong lahat. Bakit? Kasi po mahal natin siya. Amen po. At bilang si Sister Josette ay una po nating pasalamatan, nais kong una nating pasalamatan ay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. At bilang si Sister Josette ay tayo napapasalamat kasi nakita natin na yung purpose niya kung bakit siya binigyan ng buhay, nagawa niya. At siya ay inspirasyon ngayon sa ating mga buhay. Kausap ko si Pastor Elaine. Sabi ni Pastor Elaine, I can't imagine na wala na si Sister Josette sa ministeryo ng Diyos. Kasi po, si Sister Josette, bilang siya po ay assistant chairman ng music team, at ako po as pastor, nag-a-assist kami sa music. Bago mabuo yung song, dalawa po kaming nagkukorek, nag-uusap. Na makita po natin behind the scene ng bawat success, bawat victory, may mga sacrifices. At ito po ang buhay ni Sister Josette. At kapag ang isang kapatid sa music ay nagtagumpay sa unang tayo, pangalawang tayo, hindi siya nagpupulang tawagan, i-text,
bravo, glory to God sa buhay mo. Yun po siya na kung saan nakita po natin ang kanyang buhay, idinedicate niya sa Lord. Makita mo na wala siya sa church, may isang reason lang. Family matters. At alam na po natin yon. At dito ko po nakita, ngayong araw na ito, nais ko pong unang pasalamatan natin ang Diyos at ang buhay ng kapatid nating ito, na kung saan natapos niya ang purpose na ibinigay ng Lord sa kanya. At sa panahon ngayon, sa araw na ito, nais din ipaalala ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. Sa kapanganakan at kamatayan, hindi natin alam ilang taon tayo mabubuhay. At hindi rin po mahalaga ilang taon tayo nabuhay, kung hindi ang mahalaga paano tayo nabuhay. At sa taon na nabuhay tayo, kasama ba ang Diyos na lumikha sa bawat araw ng ating mga buhay? Ibinigay niya ang buhay at tayong lahat babalik sa Kanya. Kaya, maalala ko po si Sister Suzette bilang isang nanay sa pananampalataya, ang pinakamasakit pala, bakit tayo umiiyak, is separation. Kasi wala na siya. At sa ating mga buhay, ang isa ay lumisan, mayroong iniwan na responsibility bilang mother sa buhay ni Mir, ni Michael, ni Matthew, ni Mark, sa mga apo, at bilang siya kapatid natin sa pananampalataya na tayong lahat ay mangungulila. Pero isa po ang nakita ko, na kung saan nung napunta po, na-confine si Sister Suzette sa hospital, bilang ako isang ina sa pananampalataya, yun na po ang pinakamasakit na hinarap ko sa buhay ko, na kung pwede na pigilan ang paglisan ng isang tao. Nanalangin po ako ng nanalangin, kasama po ang church. But, isa po ang kailangan nating tanggapin. We must honor the authority of God. Sa Kanya nagmula ang buhay at siya rin ang nakakaalam hanggang kailan niya ito babawiin. So bilang panghuling salita sa araw na ito, sa buhay po, sa alaala po ni Sister Suzette, ito po ay panawagan sa buhay ng bawat isa na ang bawat araw, ibigay po natin yung best natin. Mahalin natin ang mga tao na ibinigay ng Diyos sa atin. Pag alis mo sa umaga, sabihin mo sa asawa mo, sa anak mo, Mami, Daddy, Amore, I love you. Ipakita mo ang pagmamahal sapagkat pag lumisan na ang ating mahal sa buhay, kahit umiyak pa po tayo ng umiyak, it's too late. Kaya po, ito po yung buhay po ng kapatid natin na Sister Suzette. Salamat sa kanyang buhay sapagkat hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, ipinakita niya ang katapatan niya sa ating Diyos na buhay. At dito ko po, bilang panghuli, nais ko po alalahanin ito sa kanya. At tuwang-tuwa po ako yung sinend niya na video kay Ira. Kasi parang nagpapahiwatig sa kanya na malapit na siyang umalis. Kasi po last Christmas, every Christmas, nagre-regalo po siya kay Gian. But hindi po kay Ira, kasi si Ira may work na. Pero this Christmas, tuwang-tuwa siya, inabutan niya ng regalo si Ira at si Gian. Ngayon, si Ira naman, para bang na-convict siya na bibili siya ng precious gift kay Tita Suzette niya.
Ang ginawa po ni Ira, paikot-ikot, 2 araw, bumili po ng regalo na yung alam niya na magustuhan po ni Sister Suzette. At nung binigay na po yung regalo kay Sister Suzette, alam niyo po yung tao na binigyan mo ng regalo na masayang masaya. Alam niyo po, isinuot niya po yung regalo, humarap siya sa salamin, binidyo niya ang sarili niya, at sinend po niya, Ira, thank you so much. Yun po si Sister Suzette. Yun ang mami mo, Matthew, Mike, Mir, na kung saan tayong lahat nag-iwan po si Sister Suzette sa ating puso na siya ay maging inspirasyon natin sa ating buhay, lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi habang sa bawat araw, ipadama mo ang pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay. Amen. Amen po? Kaya po sa araw na ito, at sa mga kapatid po ni Sister Suzette, at sa ating lahat na dumalo sa araw na ito, ayaw po ni Sister Suzette na tayo'y matagal na magluksa. Gusto niya tayo po ay maging masaya dahil siya po ay nasa piling na ng Lord. At masaya siya na makita na ikaw at ako, ipagpatuloy natin at gawin natin ang purpose na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Sister Suzette, mahal na mahal ka namin. Kung ano ang naumpisahan mo sa ministeryo ng Panginoon, ipagpapatuloy namin ito sama-sama, the Lord of Hosts Church family, for God's glory. Maraming salamat, Panginoon, at salamat sa ating lahat. At salamat sa buhay ng ating kapatid, sa buhay ni Sister Suzette. Praise God. Thank you so much, Pastora Rose, sa napakagandang reminders at message. At bago po natin ibigay kay Rev for the benediction, at tawagin po natin si Michael, anak din po ito ni Sister Suzette, to please come. Bigay siya ng message. Avrò diverso da poi. Allora, io non mi sono preparato niente, quindi è tutto direttamente dal cuore questo che viene. Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti, ma tutti qua dentro, perché mamma ci teneva tanto alla Chiesa, come stava dicendo giustamente Ate. Ho litigato tanto con lei perché io volevo fargli passare tanto tempo con i suoi nipotini. E da lunedì a venerdì io sono estremamente occupato e quindi era solo il sabato e la domenica. Quindi immaginate i discorsi che facevamo io e la mamma. Faccio, ma lunedì questo, gli faccio, mamma, ma questo weekend? Vengo con i bambini a casa, stiamo un po' a casa o vuoi fare un giro? No, non è che io devo andare in chiesa, ma stai scherzando? Dice, ok, va bene, facciamo così allora, cerchiamo di organizzarci meglio. Te lo dico 2 settimane prima, magari riesci un attimo a organizzarti con la chiesa, tutto quanto. No, neanche così, ragazzi, ci teneva veramente tanto alla chiesa. E per questo che vi voglio ringraziare, perché l'avete aiutata molto. La mamma ha avuto tantissime difficoltà, tante difficoltà, e grazie a voi, grazie a noi è riuscita a superarle. Mi ricordo che a questo punto mi viene da dire anche che il sabato mattina io la prendevo in giro la mamma. Magari dicevo, ma domani alle 6 inizierò ad andare in chiesa? Mi confermavate, ho notato adesso che è vero, era la prima, però eravamo così noi, scherzavamo tanto su questa cosa qua. E voglio ricordare così perché la mamma era
ha detto Ate giustamente, qualsiasi situazione era che era difficile, lei era sempre lì col sorriso e pronta ad affrontare tutto a petto alto. E questo è quello che voglio fare da ora in poi, perché è questo che vorrebbe da parte mia, è quello che hanno bisogno i miei figli e quello che vorrebbe poi ovviamente per tutti noi, soprattutto per i miei fratelli. Io non ho ancora realizzato, cioè, ancora aspetto il messaggino del buongiorno la mattina dalla mamma. Io, quando finivo di lavorare alle 6, sono rientrato giovedì, questo mi è pesato tantissimo. Io faccio la notte e finisco alle 6 di mattina di lavorare e la mamma alle 6 di mattina prende il pullman per andare a lavoro. Questo giovedì guardavo il telefono, aspettavo questo maledetto messaggio, ma ce l'avevo io il telefono della mamma, quindi non sarebbe mai arrivato, però mi sono ricordato che mi diceva sempre quando finivi di lavorare: mi raccomando Michael, devi riposare, devi avere energie per i tuoi figli. Sono fiero di te per quello che stai facendo e mi raccomando continua così. Io adesso non ricevo più questi messaggi, però cerco sempre di ricordarmi queste belle parole che mi diceva, perché mi davano comunque una forza immensa. E la voglio ricordare così, sorridente. Ci prendevamo sempre in giro. E niente, tutto qua, grazie veramente, perché ha passato un terzo della sua vita qua con voi, quindi non so veramente come ringraziarvi, ragazzi, non so veramente come ringraziarvi, ma grazie tante. Okay. Sige, bago po tayo mag-dinner, punya ringraziare anche tutti, Mir, Michael, Matthew. Although si Kuya Mark nag-flight na ho last week, because babalik na rin sa laboro. Pero kumukweng sabi niya, panonorin na lang niya sa live yung gagawin natin sa mama niya. Kaya ngayong araw na to, magko-conclude ho tayo na tayo magsasalo-salo, magdi-dinner. And sabi ko sa puso ng bawat isa sa atin, panatilihin natin, i-treasure natin yung mga moments na kung saan minsan nag-encroach yung ating stradang kasama si Sister Suzette, nakitawanan, nakindiruan, kumain ng halo-halo. I-treasure natin sa puso natin yon. I know na magkikreate ng bota dahil hindi na natin siya makikita sa upuan na yan. That is her favorite seat for the last 14 years dito sa ministry. Pero salamat pa rin sa buhay niya na nag-encourage sa ating lahat. At bago tayo magsara, I'd like to invite everyone. Can we all please stand and raise our hands for the benediction. As we close our eyes and bow our hands and raise our hands. Panginoon, salamat sa lahat sa hapong ito. Dalangin din namin maging sa lahat ng mga pagkain aming pagsalusuluhan. Panginoon, hugasan niyo banal pagkain mo lahat ng ito. Magbigay kalakasan sa aming pisikal na katawan. At sa nalalabing oras sa aming fellowship sa lugar na ito, ang iyong presensya ang patuloy naming mararanasan. Panginoon, salamat. At sa hapong ito, sa paglisan natin sa lugar na ito, dalhin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ni Kristo Jesus na sugat walang kalagyan sa ating mga buhay, at ang matamis na pag-iipisan, pangunguna, pag-iingat, paggabay ng banal na Santong Espiritu isa sa atin. Humayo tayo na dala-dala ang kapayapaan, ang kagalakan, at lalo tigit ang katatagan ng ating pananampalataya na regalo ng Diyos. Panginoon, salamat sa lahat, salamat sa pagkakataon na kung saan mapapasalamatan ka namin, O Lord God, at salamat, pinahiram mo, O Lord God, sa may klimang panahon, ang buhay ng aming kapatid na si Sister Suzette. We come to know her, her weaknesses, we come to know her as a person, O Lord God, hallelujah, sa aming mga buhay. Salamat at sa hapong ito sa inyo ng ibanal at mabarangguan lahat.
hayaan mo na sa pagkakataong ito, Lord God, kami magkakaisa. Ibabalik namin sa inyo ang lahat. Papuri, pagsamba, pagluhalati sa natatayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody says, Amen. Maraming salamat po sa lahat. God bless everyone. Pakisabi na katabi